DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Dati akala ko para sa akin ang ginagawa mo. Para protektahan ako sa maling pagtingin ng mga tao sa paligid mo. Pero ang totoo, para sa iyo lang naman ang lahat. Dahil natatakot kang tanggapin na mali ang desisyon mong magpakasal sa akin. Pagod na ako. Pagod na akong magsuot ng maskarang ikaw ang may gawa. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Pagod na akong magsuot ng maskarang ikaw ang may gawa. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Bakit naman kasi ang daming matinong lalaki pumatol pa sa badugan? Ngayon, tuloy, pati ilog at tubig, kahit bigas na isang saing, puro paasa rin sa bahay. Mga buwiset, haling tapat, kakahilata pa. Tina, alam mo ba yun? Anong sabi ko sa'yo, Roniel? Pasok mo sa kaliwang tenga, tapos ilabas mo sa kanan. Tuwing umaga na lang, bunga nga ng nanay mong alarm clock natin. O sige na, mabuti pa bumangon ka na. Sabay na tayong umalis papunta sa kanya-kanya nating trabaho. Sakit ng ulo ko eh. Oh, hindi pa rin ba nawawala ang sakit ng ulo mo? O sige na, bumangon ka na para makapag-almusal na tayo. At para makainom ka uli ng gamot. Parang ayoko lumabas. Ah? Baka pandilata na naman ako ng nanay mo eh. O anong gusto mo? Dito ka na lang maghapon sa kwarto. Makikinig sa litanya niya. Naku, sinasabi ko sa'yo, hanggat naririto tayo, hindi titigil yan. Sige na nga, sige na nga. Kaya nga, pagbutihin natin ang pagtatrabaho para makaipon at makaalis na rito sa bahay. Magkano na ba naipon nyo? Baka pwede na kayong mag-down sa bahay tapos ang monthly na hulog. Medyo magaan naman, di ba? Kaya mo naman yata eh. Naku, Tito, yung gatas pa ng bata, yung araw-araw na panggastos, kahit nga pang down payment kulang pa kami. O ano? Pahihiramin kita. Uy. Para ka bang binibiro? Totoo? Oo.
Para naman makahinga na kayong mag-asawa. Tito Gabi, thank you. Teka, nasasakal ako. Totoo talaga yun hindi mo ako ginugood time. Isa pang tanong, babawiin ko ang sinabi ko. Sige na, oo na, naniniwala na ako. Pero Tito, Ano na naman? pautay-utay kong babayaran niya, Kasi alam mo naman. Huwag mo na yung problemahin. Alam mo, ikaw para kang ibang tao. Ay, naku talaga si Tito. Alam mo, ikaw talagang pinaka-paborito ko sa lahat ng kapatid ni Mama. Saksakan ka kasi ng bait. Blessing ka sa akin talaga. Nasa na yung pangako mo sa akin? Ay, nako. In-Indian ako Sorry talaga, Tito. Promise, ihahanap kita ng ibang ka-blind date. Puro ka promise Paano naman palaging umaatras yung nakukuha ko? Pero may plano akong iset up sa'yo. Siguradong magugustuhan mo yun. Maganda na, matalino pa. Sabi mo yan, ha? Ma? Ano? Wala ba kayong plano mag-abot man lang kahit 20 para sa mga gastusin dito sa bahay? 20? Oo! O eto 20. Ay, Diyos mio. Kung hindi ko pa kayo dakdakan, hindi nyo pa maalala ang obligasyon nyo? Ano akala nyo? Mga estudyante pa kayong pinag-aaral at binibigyan ng allowance, tapos lahat libre? Pasensya na ho. May mga binabayaran din kasi kami ni Ronel. Paano binayaran? Yung mga ino-order nyo sa online. Na maya may kumakatok dito ng delivery boy. Puro kayo luhon yung asawa mo. Hayaan nyo. Baka sa susunod na buwan, makalipat na kami. Wey, ilang taon na yan sinasabi, Tina. Pero hanggang ngayon, heto pa rin kayong dalawa. Nakasiksik sa ilalim ng saya ko. Ay nako, ewan. Siguro nga, kasalanan ko ito Ako ang dapat sisihin dahil pinalaki kitang hindi marunong gumawa ng desisyon sa buhay. Kasalanan ko yata kung bakit hindi ka natutong mamili ng tamang taong mapapangasawa mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mukhang kahit isama natin yung ipahihiram ng tito mo, kulang pa rin Ronel, wala ka na bang ibang maisip na paraan? Wala na Naman, mag-isip ka. Kahit mag-isip ako na mag-isip, wala na. Ano ba yan? Wala na akong ibang mapagkukunan ng pandagdag. I-deposito na lang muna natin sa bangko yung ipapautang ni Tito Gabi. Tapos, baka naman pwede ka mag-loan. Hindi na naman. Nakakayang mag-loan. Bakit ka mahihiya? O hindi mo naman wawaldasin yung pera? Kakarampot lang naman ang sweldo ko sa trabaho ko. Baka mamaya niya wala nang matira sa akin tuwing payday. Mag-ipon pa tayo. Ilang buwan pa. Kaya mo ba bang tiisin dito sa bahay? May choice ba tayo? Sasanay na naman ako Mula pa nung nililigawan kita, ganyan na sa akin ang nanay mo. Palibhasa, mas gusto nilang mapangasawa mo yung ex mong family friend nila. Huwag nang natin pag-usapan yan. Di ko lang maunawaan kung bakit masyado silang wiling-wili sa ex mo na yun Niloko ka naman nun, di ba? Ronel. Una. Sige na. Tulog na tayo ng maaga. Para maaga rin tayo magising. Para hindi tayo gisingin ng alarm clock. You mean 10 years ang age gap namin ng tito mo? Oo. O bakit? 10 years lang naman. Tsaka isa pa,
Young looking si Tito Gabi. Mabait, matalino, stable yung trabaho, tsaka understanding yun. Hindi ka magsisisi sa kanya. Grabe ka mag-build up sa kanya, ha? Kasi naman totoo. Sa dinami-dami ng trabaho mo, may time ka pa talagang mag-set up ng blind date para sa kanya? Aba, hindi ako makakatapos sa college kung hindi dahil sa kanya. Bakit? Siya ang nagpaaral sa'yo? Oo. Kasi nakikita niyang nahihirapan sina mama at papa. Dahil nga marami kami magkakapatid. O, di ba? Kaya nga sabi niya, siya na raw yung bahala sa akin. Minsan nga, iniisip ko. Kasalanan ko kung bakit hindi siya nakapag-asawa agad. Imbis na mag-settle down nagtrabaho pa siya na nagtrabaho para papagtapos lang ako. Wow! Mukhang parang ngayon pa lang gusto ko lang siyang pakasalaan. See? Lalo na kapag nakilala mo pa siya. Ay, teka muna. May iba nga pala ako. Ano na yung plano mo sa iniaalok kong bahay sa'yo? Ay, isa talaga yan sa dahilan kung bakit kita pinuntahan. Bakit? Kukunin mo na. Pwedeng i-reserve mo muna. Di na naman! Hindi pwede! Sige no. Please lang, Connie. Para pa't mag-iibigan tayo. Bakit pa? Ano pa ba ang problema? Kulang pa yung pera namin ni Ronel. Sige na. Kailan niyo kukunin yon? Anong sabi mo, Ronel? Magre-resign ka sa trabaho? Pinag-iinitan kasi ako ng sekretarya ni Boss Baka kapag hindi ako umalis, kung ano pa magawa ko sa kanya. Naman! Ngayon pa talaga, ha? Magdadalawang taon na ang anak natin. Ang dami rin nating binabayaran. Hindi ko nga gusto yung mga katrabaho ko. Hindi mo ba kayang magtiis? Ganyan din yung dahilan mo sa akin ng 1 taon. Maganda sana yung trabaho mong yon kasi nga malaki yung sweldo. Kaso nga, may nakaaway ka rin. Bakit ba? Palagi ka na lang may hindi nakakasunto. Hindi ko kasalanan yun. Palagi ako pinag-iinitan Palibasa, paborito ako ni Boss. Kaya naiinggit yata sa akin yun. Please lang, huwag ka na mag-resign. Di na naman. Tolerable naman ang sitwasyon. Nasasabi mo yan kasi hindi ikaw ang nasa posisyon ko. Siguro tinatamad ka lang. Ano sabi mo? Yun yung napapansin ko sa'yo Kapag nagsawa ka na sa trabaho mo, maghanap ka ng dahilan para mag-resign. Yan pa talaga pagkakakilala mo sa akin? Ha? Pareho pala kayo ng nanay mo ng pagkakakilala sa akin. Tamad, batugan. Sinasabi ko sa'yo, ha? Huwag kang magre-resign ngayon. Kung ayaw mo, layasan ka namin ng anak mo! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tanang baby ko. Ano ba? Kanina pa iyak na iyak yung anak niyo. May lagnat yan, hindi ba? Bakit hindi mo ipa-check up? May iniinom naman ho siyang gamot, ma. Sa tingin mo, ayos na yon. Hayan nga, hindi tumatahan Kanina mo pa sinasayaw yan. Tatahan din ito, ma. Iintay ko na lang si Tina. Bakit mo pa hihintayin si Tina? Ay naku, ewan ko sa'yo. Bahala ka nga sa buhay mo. Ikaw naman kasi anak, tahan na. Tahan na. Huwag ka maingay. Ano? Bumaba na ba lagnat? Hindi pa, pero nakatulog na Tingnan ko nga. Diyos ko! Ang taas ng lagnat ni EJ tsaka bakit pinatulog mo lang ang bata? Dapat tinakbo mo na sa ospital. Kasi... Ano pang ginagawa mo? Kumuha ka na ng masasakyan. Pero... Bilisan mo!
kailangan madala si EJ sa ospital! Oo, sige. Napakapabaya mong ama! Hanggang kailan mapagpapasyensyahan ni Tina ang pag-uugali ng kanyang asawang si Ronel? Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, June Legaspi, at si Bobby Cruz sa papel na Ronel. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Sanog. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. At sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Pagod na akong magsuot ng maskarang ikaw ang may gawa. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.